Ngayong araw ay Friday the 13th. Sinasabing ang araw na ito ay araw ng sumpa o kamalasan. Kaya pag araw ng Friday the 13th ay marami sa mga tao ang hindi lumalabas ng bahay upang maging ligtas sa kapahamakan. Pero ngayong gabi ay nandito kami sa Intramuros, Manila, isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Alam ko marami sa inyo ang inaakala na isang pangkaraniwang tourist spot lang ang Intramuros. Dahil ang Intramuros ay isa sa mga oldest historical place dito sa Pilipinas. Pero kung babalik ka ng malalim na istorya ng lugar na ito ay talagang kikilabutan ka. Ang Intramuros ay may kakilakilabot na pangyayari nung panahon ng World War II na hanggang sa ngayon ay daladala pa rin ng lugar na ito. Noong 1500s, ang Port Santiago Intramuros ang nagsilbing lugar pang depensa, kulungan at headquarters para sa mga puwersang Espanyol, British, Amerikano at Hapones sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Nasakop ang lugar na ito ng mga Hapon noong World War II at lahat ng nahuli nila dito ay walang awang pinahirapan at dito na din mismo pinatay. At pati mismo ang ating pangbansang bayani na si Jose Rizal ay kinulong din dito bago pinatay noong 1896. At dahil nga Friday the 13th ngayon ay pupunta kami sa Intramuros, Manila para malaman kung meron bang kababalaghan na nangyayari doon. From Novaliches, nagbiyahe na agad kami papuntang Manila. Mabagal lang ang pagpapatakbo namin dahil nga araw ng kamalasan ngayon. Pero makalipas lang ang 2 oras na paglalakbay, narating na namin ang Intramuros, Manila. Naghanap lang kami ng mapaparkingan ng motor at pagtapos nun ay dali-dali na kami nagpunta sa loob ng Intramuros. So mga kaibigan, kakarating lang namin dito sa Intramuros, tol. At ngayon pupunta tayo dito sa taas. Tara, akyatin natin, tingnan natin kung anong meron sa taas. Agad na namin inakyat ang taas. Akala namin dito na ang sentro ng Intramuros, pero hindi pa pala. So mga kaibigan, nilalakad lang muna namin to. At tingnan natin, tol, kasi di ko rin alam kung anong meron sa lugar na to. Kasi ang pagkakaalam ko, ito, tourist spot talaga, tol. Hindi ko alam na may mga kababalaghan pala nangyayari dito. May history pala siya. Dati palang naging kulungan. Hindi ko alam yun eh. Kaya ngayon, nandito tayo para alamin, tol. Naglakad na agad kami papunta sa pinakasentro ng Port Santiago. First time lang kasi namin pumunta sa lugar na ito, kaya hindi pa namin kabisado ang daan. So mga kaibigan, hanggang ngayon naglalakad pa rin kami. Sobrang lawak pala ng Intramuros, boy. Hindi ko alam na malawak pala to. Layo na nalakad namin. Tinuloy lang namin ang aming paglalakad hanggang sa marating namin ang oldest church dito sa Port Santiago. Makalipas lang din ng ilang minuto ay narating na namin ang sentro ng Port Santiago. Ang pagpasok pala sa loob ay may bayad na 75 pesos per head. So mga kaibigan, nandito na tayo sa loob ng Intramuros, tol. At ngayon pupunta na tayo dun sa lugar na kung saan sinasabing marami daw nagpaparamdam. Dun daw marami namatay. Ay no, dun sa dulo pa. Ay, naka-Google Map kami, tol. Di namin kabisado yung lugar na to eh. Tinuloy lang namin ang aming paglalakad hanggang sa marating na namin ang bungad ng Port Santiago. Tara, pasukin natin, tol. First time ko lang makakapunta dito eh. Agad na naming pinasok yung loob. Sa bungad pa lang ay mararamdaman mo na yung lungkot na dinanas ng lugar na ito. Ito yung statue ni Jose Rizal, mga kaibigan, no? Laki, tol. No, di ba? Laki. Kaya ngayon, nilibutin pa natin yung mga ibang lugar dito, tol. At sisilipin natin kung anong mga makikita natin dito. Pinilip namin ang mga nasa paligid ng Port Santiago para makita kung anong meron dito. So yung mga kaibigan, nandito kami ngayon sa Shrine of Jose Rizal. Dito, tol, oh. Kinakabahan ako. Nakakatakot sa loob, man. Sa mga oras na ito ay sobrang nakakakilabot dahil makikita mo talaga yung pagkaluma ng lugar at para bang may kakaibang pakiramdam dito. So yung mga kaibigan, nandito naman tayo sa Raja Sulaiman Theater, tol. Nakasara din ngayon, bawal din siguro pumasok. Putik, nakakatakot talaga pag sinisilip mo, tiyan mo, silipin mo ulit. Diba? Nakakatakot, gagi. Pag dito pa lang, tol, kahit sinisilip mo lang siya, talagang nakakatakot, legit. Tahimik kasi dito, kahit maraming mga turistang pumupunta, kahit mga maraming namamasyal, sobrang tahimik talaga dito. Kaya talagang kahit maraming tao, talagang nakakakilabot. Pumunta naman kami sa kabilang parte ng Port Santiago para makita kung anong meron dun. Ito, merong ano dito, tol. Ayun, Last Walk of Martyrdom. Ito mo na magkako, boy. Tinan mo. Nakakatakot. Sa puntong ito ay sobrang natakot talaga ako kasi akala ko tunay na tao yung nakatayo sa loob. Nakakatakot, boy. Ay no. Akala namin kung ano na, pero isa din pala itong rebulto ni Dr. Jose Rizal. Kala ko totoong tao, tinan mo.
May ilaw kasi. Pag silip ko, gago, nakakatakot. Yan yung pambansang bayani natin guys, Jose Rizal. Pagtapos namin dun ay nagpunta na kami sa The Dungeons of Port Santiago. Ang lugar na ito ang sinasabi na marami daw nagpaparamdam na kakaiba. Dahil dito daw sa lugar na ito ang maraming nasawi noong panahon ng gera. Huli, tinan mo boy. Dito ay nagulat kami dahil merong underground kaya sinilip namin para makita kung anong meron sa loob. Man, nakakatakot. Nakalak siya ngayon ay no. Pero sa tingin ko pinapapasukan to eh no, kasi may entrance siya eh no. Nakakatakot tayo sa living mo. Ayun no. Ay, gogo. Dito boy. Gogi. Nakakatakot eh no. Parang may biglang ano sa'yo yung magugulat. Huwag nakakatakot. Oo, sobrang nakakatakot talaga. Dahil kakaiba yung pakiramdam habang sinisilip mo yung loob. Para bang merong kakaibang aura ang meron sa loob nito. Pagkatapos namin doon ay pinasok naman namin ang loob ng gusali na ito. Ang makikita mo dito ay yung mga dating gusali na nakapaloob sa Manila noong unang panahon. Pagtapos namin doon ay nagpunta na kami sa pinakadulo ng Port Santiago. Nakakatakot talaga, Sin. Ay no. Ang dami mga pasikot-sikot. Wala na dito, dead end. Ayun no. Wala, sarado. Wala na rin. Meron din pala itong taas kaya inakyat din namin para makita kung anong meron doon. May butas dito, ayun no. Uy, dito pwede rin bumaba. Kaso may harang. Huwag natin babain. Silipin natin dito. Ito yung lalim to, lutin na mo. Para saan yan? Oh, daming butas. Habang naglalakad kami dito ay may nakita ulit kaming ribulto ni Dr. Jose Rizal. Ayun no. Bugi, nakakatakot man. Ano mo, huwag natin hawakan, baka bawal. Grabe. Natanggal na yung kulay niya, pintura niya. Sa sobrang kalumaan. Dito na natatapos ang pag-explore namin sa Port Santiago Intramuros dahil ito na din ang pinakadulo ng lugar na ito. Base sa aming experience, wala naman kami naramdaman na kakaiba, pero pag pumunta kayo dito ng gabi, sobrang nakakatakot as in. Pag naalala mo yung history na maraming namatay dito, talagang kakabahan ka, sobrang nakakaba. Pero yung mga naramdaman, wala kami naramdaman sa lugar na ito. Ang totoosin nga, na-enjoy namin ang pag-explore namin dito kasi para kami nasa ibang bansa, tol, para kami nasa Spain. Oo, tama ang narinig mo. Pag nagpunta ka talaga dito ay para kang nasa ibang bansa dahil sa kakaibang disenyo ng lugar na ito. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta dito, isama mo na ito sa bucket list mo. Dito na natatapos ang ating pag-explore sa Intramuros. Saan naman kaya magandang pumunta sa susunod? Comment down below!